Ito hinanap ko na para hindi ka na mahirapan. Sige, Kung sige. ano bang sinabi ni Kong Erice? Na nakapagpapanting ng tenga ni Auntie Claire. Oo. Oho. Ang sabi kasi daw pala ni Congressman Erice, ang sabi niya dito, naku po, si Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya makakayang ipakulong yung kanyang pinsan. Yan, tama. Oo. Kaya si Speaker, dating Speaker Martin Romualdez, Oh. sa flood control, Oh. hindi niya kaya yan. Oh. Optics lang yan. Nako. Oh. Ano ang ibig sabihin ng pa-optics? Parang pakitang Tao lang yan, oh. Pang-media press release na kaya, parang gano'n, oh. Ang sabi naman ni Jose Claire Castro, theories, not facts, and puro intriga. Ba? Yon. Intriga lang daw yan. Hindi naman hindi naman katotohanan. Puro So, theory. reaction niya yan kay Congressman Erice. At dito niya hinamon. Yan. Ang naghamon pala si Yusek Yusek nga At naghamon. dito niya hinamon si Erice na kung gusto mo, mag face to face tayo. Ba? Ito na, gusto mo? Ito na, nakuha ko na yung boses. Meron na. Meron na. Oh. Sigurado yan, ha? Dito na, sigurado na. Hindi AI yan, ha? Si Auntie Claire, Hindi AI, baka AI yan. Hindi, kasi nga, nagalit siya. Anong sabi mong optics? Anong hindi pa kukulong si speaker, si Dito, pinsan? sabi ni Erice, yan, ipapakulong niya yung pinsan niya. That's impossible. Sinabi mismo ng... Hindi niya kaya yan. Sinabi mismo ng Pangulo yun sa SONE. Optics lang yan, optics. Bagamat hindi niya pinangalanan, ang hinuha ng lahat, ang tinutukoy doon si dating Speaker Martin Romualdez. Oo nga, no? Diba? Hindi na pala tinukoy yung pangalan. Bakit natin tinuturo? Sinabi lang niya, dating Speaker Dating Speaker, maaaring si ano yan, si Ramon Mitra. Napakatagal na. Jose de JDB. Hindi, Yan, ano sabi ni Auntie Claire? Ito po ang reaction ngayon ni Auntie Claire. Ante! Nagtataka nga ako kung bakit pa na ini-interview itong si Congressman Erice. Dahil ang kanya mga sinasabi ay lagi may parang, I think, I don't think. Lahat ay puro sa galing lang sa kanyang isipan pero walang basihan. Walang facts. Puro theory. Alam niyo po, sa gobyerno, hindi tayo dapat nabubuhay lagi sa theory. Hindi tayo dapat lagi nabubuhay sa paninira. Nakita ko nga po ang kumbaga yung script ng kanyang pinakahuling interview dito sa One News PH. Kaya tama naman po yung binanggit nyo, Ma'am Julie, no? Bago dyan, meron siyang binanggit patungkol dito na hindi lang flood control projects ang problema, kundi pati yung pagkolekta ng basura. Ang sabi niya dito ay meron siyang alam tungkol sa mga local government na ang tawag ay collect all. Kung saan pinaparatangan niya yung mga opisyal ng local government ay corrupt. So kung siya may alam naman dito at isa siya sa public servant at siya ay isa sa maingay na nagtutuligsa, gumawa na ba siya ng aksyon patungkol dito sa mga di umano mga local government units na nagkakaroon ng korupsyon patungkol sa pangongolekta ng basura? Pakitanong niyo po sa kanya yan. Pangalawa, ang sinabi niya dito, again, sabi niya, kasi I don't think that the President can afford to jail former Speaker Martin Romualdez. So ito ay iniisip niya lang. Nakausap niya ba yung Pangulo ng diretso para malaman niya kung anong damdamin ng Pangulo patungkol dito sa mga tao na nasasangkot sa flood control mess? Kasi kung hindi niya nakausap ang Pangulo at hindi niya alam ang damdamin ng Pangulo, huwag siyang magsalita. Huwag siyang magsalita na parang may alam siya sa sinasabi ng Pangulo. Wala siyang karapatang maging spokesperson ng Pangulo. Unless papalitan niya ako dito.
Ayun, pero wala yung hamon eh. Wala, Hinihintay ko yung hamon eh. Naputol. Siguro karugtong Oo, karugtong. oo. Kasi nga, parang, unless papalitan niya ako rito. Oo. O, siguro doon banda. O, para malaman natin kung sino talagang... Hinahamon ko nga Oo. siya, magharapan kami. Oo. Parang gano'n ang sabi. Face to face tayo. Oho. At sa mukha niya, para sasabihin ko ang mga ganito, ganyan. Yun Yun ang- pala yun. Mabigat. Oo. Ako naman po, si Kong Egay, ano yan eh, matapang yan eh. Oo. Pumapatol niya kahit sa... Ay, nako. Anyway, tingnan natin kung ano magiging reaksyon ni Kong Egay dyan.